It's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them, ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Is that even fair though? Narinig nyo kasi, puro, mga kabatas natin, puro patayan kasi. That's my problem here. Tapos, it's okay for him to do this and the people will support him. People who supports him in him doing this. Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Napaamin tuloy sa mga ginawang Okay. Diba? Danger na yan, taga Davao. Oh. Ginagawa nyo ng katatawanan dito, parang as if hindi totoo, na lahat lumalabas, na pag later, in a day, ito lahat ang inamin ni dating Pangulong Duterte, gagawin yung joke. Samantalang, umamin na siya dito. Di ba? Kaya sabi ko nga, sa sobrang pikon, dami na paamin. Dami niyang tinuro, oh. Nilaglag niya ni si Bato na nagdi-deny na siya ay killer. Mr. Chair. Yes, Senator Risa.
Alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not civilian, a- sa well, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Chair, wag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, sa Mr. Chair. Death Squad. Mr. Chair. Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Risa. Chair. Kanina sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko, ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan dito may rewards po ba yun? is centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao.
Hindi Ano mo pong kaya- koneksyon ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they ng want reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Sige, may rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Inamin ni matandang fentanyl. Kasi nga, alam nyo, mga DD shit, matanda na kasi si Duterte. Hindi niya na maintindihan, maalala yung pinagsasabi niya. Kaya nga kahit kanina, nawawala na siya sa wisyo, kahit pasabihin niyang siya ay naging dating presidente, pero hindi ka na presidente. Para umasta ka doon na para kang presidente. Puro ka na mura, pautak! Gigil na gigil talaga, di ba? Pakabastos talaga na matandang yun. Chair, salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money. Hindi nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. Forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry, sir. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Yes, mga beautiful sisters, nakaka-high blood talaga ngayon. And kahapon pa ang hearing doon sa Senado. No? Obvious na kakampi talaga ng dating Pangulong Duterte ang mga ibang senators natin. So yung mga kapal na mukha ng mga palamunin natin yan, mga yan. Tayo ang nagpapasahod sa mga yan. Tandaan nyo mabuti ang pagmumukha ng mga animal na yan. Huwag na natin iboto yan, mga yan. Bias talaga sila. Alam mo yon, sobrang nakakagigil ang mga mukha nila. Please, tandaan yung mga pagmumuka nila ng mga yan, ha? Robin Padilla, Bongo, Bato, Pimentel, at kung sino pa doon yung obvious to obvious, ex nyo na yung mga animal na yan. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga,
pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, it's, Mr. it's Chair. actually, it's the... Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need, Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi PIDEA rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organisation. Pero I Yes, heard yes. the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Daghang ako- salamat, Mr. Chair, o Senator De Sige, La what's Rosa. the opinion of... Eto mga kamats, mga kaibigan, one of the greatest moments ni Senator Risa Ontiveros. I mean, whether you like her or not, grabe talaga yung taon niya na to. From Senior Aguila, from Alice Guo, to Quebuloy, ngayon si Duterte naman. Final boss level yung dating. Kasi, I mean, Duterte is Duterte. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal.
Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Unang-una, hindi po dapat ginagawa yun ng isang matinong opisyal ng gobyerno na mag-utos ng ganong klaseng bagay sa mga kapulisan. Pangalawa, hindi masyado natutukan kanina pero alam niyo naman po na meron pong inamin ng ilang mga testigo sa Quadcom patungkol po dito sa drug list. At syempre, tsaka reward system. Kanina, magaling mag-dribble tsaka magaling mag-change topic itong si Duterte. Kaya nung tinanong siya tungkol dun sa pag-amin ni dating PCSO General Manager Royina Garma, dinribble-dribble niya. Hindi naman niya sinagot directly kung totoo. 'Di ba? Parang ang dami pa niyang sinabi. At hindi naman talaga nasagot ng diretso kung totoo bang nagkita sila noong May 2016 kung saan sinabi niya kay Garma, kailangan ko ng isang pulis na miyembro ng iglesia para magtayo o i-duplicate o replicate itong Davao model sa buong Pilipinas. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung
EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala ko pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas.